the lampstand should be made for pure light. So again, binanggit ko sa inyo yan simula, ang purpose talaga kung bakit naglagay ng lampstand doon para magsilbing liwanag. Okay? Ayan. So, mga kapatid, merong picture dyan. Yun pong ating lampstand, makikita nyo po, paki-next na lang. Okay? So, ang lampstand, of course, it symbolizes our purpose. Okay? And then, sa taas naman, makikita mo, you'll see the fire that symbolize our passion. So, passion and purpose. Now, basically, okay, the purpose of the lampstand is to hold the fire. So that the fire is significant. Makabuluhan ba? Okay? So, merong flame, merong apoy, pero dapat yung apoy merong paglalagyan. Bakit? Fire without lampstand is dangerous. Fire without lampstand is dangerous. Kaya nga, yung ating mga LPG, merong regulator yan na pag may leak, sasarado niya kaagad. Amen. Kasi ang apoy kapag walang lalagyan, walang lagayan yung apoy, delikado. In fact, a misuse of little fire can burn the entire forest. Isang puspuro lang, tingnan mo yung sunog balita sa TV. Isang barangay, lusaw. Saan nagsisimula? Minsan, mga bata lang. A misuse of little fire. Bakit? Kapag ang fire, ang apoy, walang maayos na lagayan, nakakasunog. Kaya, you've got to place your passion in the right place. Or else, you will destroy many things and lives. Amen ba? So, passion is contagious, so be careful where to place your passion. Pag nagpasimula na yung apoy, nang hahawa yan. So, maingat ka kung saan mo ilalapat yung apoy mo, yung passion mo. Kasi nakakasunog yan. So, be careful where to place your passion. Okay? Now, let me give you example. Si Samson, meron siyang purpose. At yung purpose ni Samson was to save Israel, not to flirt with Delilah. Meron siyang purpose. Yung iligtas dapat dun siya passionate sa pagligtas. Dun siya nag-start Very passionate siya. Para lang maligtas yung bansa. But you know what? Yung kanyang passion, ibinuhos sa mali. When his passion was placed on wrong purpose, look at this, his purpose was forfeited. He went blind, the nation suffered, and he had a bad ending. That's the concept. Be careful to put your passion on the right place. Because if you misplace your passion, nakakapaso, nakakasunog. At eto, hindi lang ikaw ang masusunog, contagious. Diba? Alam mo yung mga marites ngayon? Passionate yan sila sa issue Lahat ng issue, talagang very passionate sila.
Ngayon, tingnan mo ang kanilang passion. Nilagay nila sa maling purpose. Ang purpose para siraan. Para papangitin yung tao. Pero tignan niyo po, kung yung passion nilang magsalita, magkwento, gagamitin sa tamang purpose para mag-share ng gospel, maraming maliligtas eh. Be careful where you place your passion. Ano kasi yung foundation natin? Ang apoy na walang lagayan, delikado. So, ang apoy, passion. Ang lagayan, purpose. So, ang purpose kung bakit may hawakan ang apoy para hindi makasunog. Pangalawa, para mag-serve siya ng purpose, para maging ilaw. Kung makasunog ang apoy, ilaw pa rin ba? Yes, ilaw. Pero pati yung inilawan, mamamatay, masusunog. Delikado. Kaya ang apoy, ang passion na walang purpose, delikado. Now look at Moses. When Moses placed his passion on the right purpose, he delivered the nation. Kasi hindi pa man niya nakilala sa Lord, passionate na talaga siyang magligtas tumulong Sa pagtulong niya sa isang kapwa, nakapatay pa siya tuloy. Nagiging murderer pa tuloy si Moses. Bakit? Passion on the wrong purpose. But the day he learned to put his passion on the right purpose, it saves a nation. Nagiging beneficial. Nagiging significant. When Elijah placed his passion on defeating the false prophets, the nation turned back to God. Pwede siyang makipag-aaway Pwede siyang makipag-rally laban sa kanilang hari, di ba? Tulad ng mga ginagawa natin ngayon sa TV. Rally dito, rally doon. Siraan yung presidente, siraan kung sino-sino Pwedeng gawin ni Elijah yun But that was a wrong purpose. Anong ginawa ni Elijah? Pumunta sa Mount Carmel nakipagtuos. Patunayan nyo kung totoo si Baal. Patunayan kung totoo ang aking Diyos. He went there to preach the gospel, to convince the people that God is true and that God is alive. When you place your passion on the right purpose, people will turn back to God. So, if you can put your passion in the right place, wow, something significant can happen. Amen. Now, how do you know your passion? That's the serious question. Do you know your passion? Very easy. How to know kung saan ka passionate? Ano yung passion mo? Number one, the things you love to do. Meron kang lagi mong ginagawa araw-araw na kahit hindi ka utusan, kusa mong ginagawa. Kahit hindi ka nire-remind, kusa mong ginagawa. Kung saan ka may kusa, the things that you love to do. Amen. Tingnan mo yung mga marites, inuutusan mo ba yan? Wala. Kusa na lang yan, bandang mga 3:00 ng hapon, mag-ipon-ipon Walang announcement. Walang chat box. Walang mga announcement yan, walang follow-up. Kusa yan sila pupunta sa isang lugar. Walang meeting, walang set-up, walang plano yan. Pero kusang magmi-meeting yan doon. Tapos kasaya-saya nila, nagpupusa. Hindi sila, wala silang pakialam kung oras na. Nag-i-enjoy sila sa kanilang ginagawa. That is your passion. Second, the time you spend with. Saan ka mahabang oras? Kanino or saan mo inalalaan ang mahabang panahon? That defines your passion. Ako hindi ko namamalayan
Kaka-computer ko, kaka-edit ko, kaka-aral ko. Uy, stress na pala ng madaling araw. Di ko alam kung good morning or good night. Pag passionate ka sa isang bagay, hindi ka naiinip. Hindi ka nagmamadali. Pero pag wala kang passion sa isang bagay, mabigat sa'yo. Mahirap sa'yo. Lagi kang i-remind. Now, ito yung punto. Kapag ang passion mo nasa maling purpose, unproductive ka doon. Damaging mo. Pero kung yung passion mo, ilalagay mo sa tamang purpose, magiging productive yun. Magiging significant yun. Magiging beneficial yun. Amen. Ha? Tingnan mo yung mga kabataan ngayon, di ba? Mga kabataan, mahilig sa Korean novela. Mahilig sa Netflix. Mahilig sa mga laro sa cellphone. Ilang oras naglalaan doon? Ilang oras? Tingnan mo ha, yung passion mo. Passionate ka dun eh. Pero, wrong purpose. Parehong cellphone ha. Parehong cellphone. Yung cellphone, kung gagamitin mo sa kakalaro, kaka-Korean novela, 3 oras, 5 oras, passionate ka doon, pero ginamit mo sa maling purpose, it doesn't make sense. Pero kung parehong cellphone, 3 oras, 5 oras, gagamitin mo, kakaaral ng Bible, kakaaral sa eskwela, tumalino ka pa. When your passion, alright, is placed on the wrong purpose, that is very dangerous. Kaya ang daming napapariwara, ang daming nababaliw, mga kabataan ngayon. Bakit? Yung passion, tanong, masama ba talaga yung magkahilig sa cellphone? Not really. Kung gamitin mo sa tamang purpose. Kung 5 oras ka nagsi-cellphone, ginamit mo lang sa laro, tama, mali. Doon nagiging mali. Pero kung 5 oras ka nagsi-cellphone, ginamit mo sa pag-aaral, ginamit mo sa pagdi-devotion, ginamit mo sa pag-reach out ng mga kaluluwa, yun nagiging productive. So, do you know your purpose? Mga kapatid, tingnan ito. Dapat ang purpose natin, lost souls, life group, leadership training, loving God. Now, let me give you example para mas intindihan natin. There's a guy by the name Tim Tebow. I think rugby player siya. No? Magaling to eh. Si Tim Tebow, very passionate siya sa laro na yan. Ano? But, noon pa man, ang laging mindset niya, eto yung passion ko sa laro, okay? Paano ko siya gagamitin para makapag-preach ako ng gospel? Alam niyo yung tao, nagsulat dito sa ibabaw ng mata. John 3:16. Sa Amerika kasi, hindi masyadong sikat ang basketball. Masikat dun yung rugby, football, baseball, yun yung sikat doon. Pag nagpalabas sila ng ganyang mga palaro, millions, billions of people are watching. Sa tuwing tututok siya sa camera, kasi star player siya, kitang-kita sa ilalim ng mata niya, John 3:16. Yung mga walang alam sa Bible, maghahanap ng Bible yan. Bubuksan nila, John 3:16. Kaya i-google nila John 3:16. Immediately, pag nabasa niya, for God so loved the world that He gave. Ibig sabihin, naglaro ka lang ng passion mo na laro, nakapag-preach ka pa ng gospel. Ginamit yung apoy nilagay sa tamang purpose. Amin ba?
Again, what are the things that you love to do every day? Saan ka naglalaan ng maraming oras? Ano yung pinakamasaya kang ginagawa na bagay? That is your passion. But your passion should be put on the right purpose. Kaya nga, sabi ko kanina, if you can put your passion in the right place, something significant can happen. Now, how to put your passion in the right place? Lahat ba may passion? Ha? Yung anak ko, iba't iba yung passion. Yung isa kong anak, panay makeup. Dapat, saan kaya niya pwedeng gamitin yan para makapag-preach siya ng gospel? Si Stephen Curry, alam niya bawat shoot niya nga, passionate siya sa basketball, di ba? Bawat shoot niya nga, mga ganun kagat yung tao. Tumatakbo, gumaganon, binibigyan papuri si Lord. Sa tuwing gumaganon siya, ang tanong naman ko, bakit siya gumaganon? Pag i-research nila, sabi niya, bawat shoot niya ay kaluwalhatian sa Diyos. Piruin mo yung ganon? Bawal bang mag-basketball? Bawal? Hindi naman talaga eh. Basta gawin mo lang yung isang bagay, ilagay mo sa tamang purpose. How to put your passion in the right place? Number 1, redefine your purpose. Alamin mo talaga, ano ba talagang purpose mo sa buhay? Kanina, binanggit ko na sa inyo yung 4. Soul. Lost souls. Kaya tayo nabubuhay dito, no? Hanggang ngayon, nag-i-exist pa tayo. In fact, yung iba sa inyo, pinagpapala pa kayo. Pag kumain kayo, sobra pa sa 3 tao eh. Yung budget ninyo na pinuprovide ng Lord, sobra pa sa kaya nyong kainin, ubusin, di ba? So we are blessed by God nung tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Again, hindi kaagad tayo pinatay para mapuntang langit. Ang dahilan na tayo'y ligtas na ngayon pero nandito pa rin tayo, ang purpose dyan, mga kapatid, lost souls. So dapat lahat ng ating ginagawa ngayon, hanap buhay man yan, laro man yan, passion mo, lahat ng passion mo, dapat uma-align sa lost souls. Pakibalik na natin yung verse, yung point na yung kanina. Yung merong, sige, isa pa yan, no? So lahat ng passion mo, kita mo yan, yung apoy, saan ka ba nag-aapoy? Saan ka ba masigla sa buhay mo? Yung iba dito, pagka pinag-usapang basketball, buhay yung dugo eh. Di ba? Saan ka buhay ang dugo? Yun yung passion mo eh. Iba dito, makaamoy lang ng wifi. Buhay na yung dugo eh. O dapat gamitin mo yung wifi for the lost souls. Amen. Yung iba dito, makakita lang ng bola, di na makatulog, di na mapakali, gusto na mag-shoot talaga. Eh di gamitin mo bawat shoot mo, gaganong ka, pwede rin. O kaya magbuo ka ng mga basketballistang barkada mo para maakay mo sa Panginoon. Amen. So, ano yung passion mo? Magaling kang mag-edit. Di ba? Oras-oras nakakapag-upload ka, sumayaw ka sa eskwelahan nyo, in-upload mo. Bilis mo maka-TikTok. Masama bang mag-edit? Hindi. Pero yung sayaw-sayaw na lalaki, puro TikTok, tamang purpose, palagay ko hindi na eh. Pero kung magaling kang mag-edit, ginamit mo sa tamang purpose para makapag-win ng lost souls. Para ka makapag-share ng Word of God. Kung ginamit mo, mahilig ka sa live stream. Kung yung live stream mo, ginamit mo para makapag-life group. I mean, we have different kinds of passion. Pero pare-pareho lang yung ating purpose. Kita mo yung lampstand? 7 yun. 7 piraso yun.
Nakuha nyo? Pari-pariho lang ang purpose nun. Tagahawak lang yung apoy, yung alam. So, kung passionate ka sa cellphone, pero mali, hindi tumatama dito ang purpose, nakakasira, nakakasunog, nakakapagpariwara. Amen. May mga mukhang pera, mga mukhang pera. Yung pera hindi naman talaga masama eh. Basta ayusin lang, yung passionate sa pera ba? Sa mag-milyonaryo. Pero tingnan mo, maganda naman pala ang purpose eh. Anong purpose? Bakit gusto mong yumaman? Gusto mo. Yung mga nagkalat ng mga kaluluwa dyan, mag-i-sponsor ako, susuporta ako, magpatayo tayo ng mga simbahan para magkalat din yung mga simbahan. Ano pa? Suportahan ko yung mga nagla-life group, yung mga masisipag mag-life group. Ako magpipinan sa mga yan, magbibigay akong merienda. Ha? Yung mga nagtuturo sa church natin, mga leadership team, namumutla na yun sa kakaturo. Akong bahala dyan. Mamimigay akong vitamin sa mga yan. Di ba? Mga pastor natin, patayuan ko ng mga house sunlight yan. Bilihan ko, yung mga life guide na naglalakad, bibilihan ko ng mga motorsiklo yan. Bibilihan ko ng mga coach yan. Ewan ko lang kung hindi, maglalakad pa yung mga yan. Mga tipong ganun ba? Di ba? Masarap sana, masama bang yumaman? Hindi. Pero kung ang purpose hindi tumatama dito, pera. Kapatid, linggo bukas ha, pera. Teka muna, kasi meron akong meeting. Doon nagiging masama kapag nasa wrong purpose. So, again, how to put your passion in the right place? Number 1, redefine your purpose. Ano ba talaga yung purpose mo? Ito yung purpose natin kanina, yung life group. No, meron tayong mga special or specific purpose pa talaga. Yung iba sa inyo, tinawag kayo ng Lord, magiging teacher, magiging engineer, profession naman yun sa buhay ninyo. Pero when it comes to calling, umiikot lang dito yung ating buhay Kristiyano. And in general, para tayo sa kaluluwa. Kaya tayo nabubuhay para sa kaluluwa. Wala pa sa Panginoon. Pangalawa, our life is for cell or life group. Doon natin tayo nabubuhay. Doon umiikot yung ating doon. Doon tayo lumalakas. Doon tayo nakakapagpalakas. Doon ang ating spiritual family. Amen. Pangatlo, yung leadership training. Lagi tayong nagpapahasa. Katulad na lang ng templo na binanggit ko kanina. There must be a cleansing. A regular cleansing or sanctification. Nang sa ganun, lagi tayong ready for another use. Okay? And then finally, yung ating pag-worship sa Panginoon, yung Sunday service natin. Diyan lang umiikot yung buhay natin. So anything, lahat ng passion natin na hindi tumatama, diyan, delikado. Amen pa ba, mga kapatid? Now, gusto kong seryosohin ito kasi we could be passionate in some things of our lives, pero hindi na talaga tumatama. Naalala ko yung kwento ng mga mangingisda ba? Sabi ng mga mangingisda, sabi ng kaibigan niya, pare, may training doon, paano mangisda. So, nag-attend sila sa training. Pagkatapos ng training, paano mangisda, sabi na naman isa, pare, meron namang mas matinding training. Paano mangisda? Attend na naman sila sa training. Pare, meron na naman, mas malaking meeting to. Malaking conference na to para paano mangisda. Attend na naman sila. Isang araw, sabi niya, pare, meron na namang conference. Pare, di na muna ako mag-a-attend. Bakit? Mangingisda na ako. Pare, nakapag-attend na tayo ng maraming training. Pero hindi na tayo nangisda. Nag-training tayo ng mga maraming paano mangisda, pero hindi na tayo nangingisda. Baka mamaya, every Wednesday, every Sunday, ang preaching dito, mag-life group, pero hindi na tayo nag-life group. Anong pinagkaiba? Baka mamaya, ang tinuturo natin dito, mga luluwa, pero hanggang
bunganga na lang ang pangangaluluwa. Hindi na talaga nangangaluluwa. Baka lumalabas sa bibig natin, leadership training, discipleship training, pero hindi na talaga tayo nag-a-undergo pa ng training. Amen. Be careful. Baka mamaya, busy ka na dun sa passion mo, wala ka na pala sa purpose. Amen? Amen. So, number 1, gagawin natin, redefine your purpose. Ano ba talaga yung purpose mo? Ba't ka nag-i-exist sa mundong ito? Now, let me remind you, your purpose is souls. Lost souls. Binless tayo, nabuhay tayo para sa lost souls. Pinagpapala tayo para sa lost souls. Para magiging lampstand tayo sa kanila. Maging instrumento tayong maliwanagan sila. That is our purpose. Second, life group. Bakit kailangan ng life group? Again, to reach out to more souls. To nurture souls. Meron bang mga fisherman dito? Puro training na lang. Pero hindi na talaga nangingisda. Sabi niya, pare, kayo na mag-attend ng training ng conference. Sila habang nakaupo, nagtitraining, siya, umahakot ng maraming isda. Sinasabi ko bang masama mag-training? Hindi. Baka mamaya yung ating passion na ubos na doon. Pero wala na talaga sa purpose. Amen. Marami tayo ditong mga estudyante sa hermeneutics at saka homiletics at saka sa exegesis at saka sa eisegesis at saka sa eisegesis. Gamitin nyo yan para sa tamang purpose. Kasi ang purpose natin, lost souls, life group. Yun pa rin. So if, just in case, yung attention mo nabaling na dun pero wala na sa lost souls, wala ka na sa purpose. Amen? Amen. So, again, redefine your purpose. Ano talaga yung lampstand mo? Pangalawa, rediscover your passion. Alamin mo, saan ka ba talaga passionate? Nowadays, habang nakaupo ka dyan, saan ka naglalaan ng maraming oras? Saan ka nag-i-enjoy ginagawa ang bagay? Yung hindi ka napapagod. And then try to think, kung ma-convert mo yung passion na yan, mailagay mo yung passion into the right purpose, how do you think are you? How significant you are? And then number 3, align your passion to your purpose. I-align lang natin. Kung saan ka passionate ngayon, leave it there. Pero i-align mo yan doon sa purpose. Lagi kang maglalagay, yung apoy mo lagi mong ipapatong sa purpose ng Diyos sa buhay mo. Nang sa ganon, hindi ka masunog. Hindi ka rin makasunog. Bagkus yung apoy mo, magsisilbing ilaw sa paligid mo. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Sa Revelation chapter 2 verse 5, ang sabi po, ito po yung pinakamalungkot na verse na nabasa ko. Consider how far you have fallen. Yun dong wala na sa purpose, tawag daw dyan fallen. Bumagsak mo. Kahit meron ka ng titulong pastor, meron na tayong titulong bishop, pero kung wala na tayo, hindi na tayo gumagalaw sa purpose, fallen. Kahit ang title natin, life guide, drummer, singer, gitarista, musician, o ano man yung ating title sa ating mga buhay.
Pero pag wala na daw tayo sa purpose, fallen. So, ang sabi po nitong nakakalungkot na verse, consider how far you have fallen, repent and do the things you did at first. If you do not repent, ano kasing ibig sabihin ng repentance? Hindi yung iyakan, ha? Kundi change of mind. Palit isip. Uy, mali na pala to. You have to change. U-turn. Look at this. Sabi niya, if you do not change, I will come to you and remove your lampstand. Ang tanging dahilan lang kung bakit pa tayo nabubuhay dito, purpose, lampstand. Kung aalisin ni Lord yung lampstand, anong ibig sabihin niya? You and I will no longer be significant. Wala na tayong purpose. Sa madaling sabi, wala na tayong kwenta. Yun ang nakakalungkot. Ngayong gabi, redefine your purpose. Amen? Amen? Number 2, rediscover your passion. And finally, realign your passion to your purpose. Amen? Isa sa matinding hamon natin ngayon, yung project natin, church building. Bilang pastor, talagang hindi ako makatulog kakaisip saan tayo kukuha ng funds yung gagawin dito. And all the way, dun umiikot na lang yung attention ko. Kaya nga, I think last night, no, sabi ni Rhea, yung ating graduation po sa ating FS, itutuloy pa ba natin? Sabi ko sa kanya, parang nahihirapan ako, hindi magkasya sa isip ko yan. Kasi, yung passion ko, napunta dito. And it's a very good reminder to us na yung church building lang yan. Ang totoong church, yung life group pa din. Yung tao pa din. Kaya pwede pala na kahit busy tayo sa ating church building project, lalo tayong nagiging busy sa ating life group. Because that is our purpose.